araw! Welcome sa isa na namang episode ng Tate TV. Ako po si Marivic Panahon, Area Manager ng Central Luzon, and I will be your host for today. Kayo ba ay naghahanap ng negosyo na maaaring pagkakitaan o naghahanap ng karagdagang kita? Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng hito. Dadalawin din po natin ang isa sa matagumpay na nag-aalaga dito sa Bulacan upang malaman natin kung paanong tulad niya, tayo ay aasenso rin sa pag-aalaga ng hito. Pero bago yan, atin munang alamin at kilalanin kung ano nga ba ang hito at ang merkado nito. Tara! Ang hito ay African catfish sa English. At ang kadalasang inaalagaan dito sa Pilipinas ay African catfish na may scientific name na Clarias garipinus. Sila ay mga bottom dweller na madalas naninirahan sa ilalim ng water column. At sila din ay matibay dahil sa taglay nilang accessory breathing organ. And then nocturnal din ang hito dahil madalas sila aktibo sa gabi. Ito ay karaniwang inaalagaan sa fish pond na may tubig tabang at pinalalaki hanggang 300 to 500 grams kada peraso. Ang hito ay magandang alagaan dahil sa market potential nito at simula kasi sa 150 grams hanggang 500 grams pwede mo siyang ibenta sa magandang presyo. At binibenta siya ng live, pwede rin sa yung nakayelo, yung fresh shield. At binibenta siya dito sa Manila, Bulacan, hanggang norte nakakarating po yung mga hito natin. Maganda talagang alagaan ng hito dahil malaki ang kita dito. Bukod sa napakadali nitong alagaan, nananatiling mataas ang presyo nito sa merkado. Ngayon naman ay ating dadalawin ang isa sa matagumpay na nag-aalaga ng hito dito sa Bustos, Bulacan, si Ginoong Martin Angeles. Well, ito kasing simula ng pag-aalaga ako ng hito, nung una ay siyempre hindi naman natin alam na aabot tayo sa ganitong kalaking lugar ng pag-aalaga. Kasi nung una, nag-alaga kami sa isang maliit lang na butas. At nagsimula kami mag-alaga, 3,000 pieces lang alaga namin. At nung panahon na yon, kumita kami pero maliit lang, mga 5,000 pesos siguro. So nung naisip ko na ubra pala ka kung kumita ng malaki kung marami kang alaga. Kaya nag-start kaming magparami. Every year, nagpapalaki kami ng aming fish pond at hanggang sa ngayon nga, ay, kung may makakita pa kami, ay magpapalaki pa rin kami ng pag-aalaga. Kasi para sa amin, okay na yung pag-aalaga ng hito. Kaya patuloy-tuloy kami nag-alaga at sa ngayon, ang tingin ko mas easy, mas madali ng mag-alaga ng hito. Tunay ngang nakaka-inspire ang kwento ni Ginoong Martin. Ano naman kayang feeds ang kanyang ginagamit at ang mga katangian at benepisyo ng paggamit nito na naging susi ng kanyang tagumpay? Since 1997, nag-try ako ng tate. Nagsimula yung tate feeds. Kung bakit hinanap ko yung feeds sa tate, sa kadahilanan na yung alagang tilapia ng aking kapitbahay ay napakaganda ng naging resulta. At hindi ko rin paniwalaan na sa loob ng 4 months ay 3 yung laki ng tilapia niya. So, ang ibig sabihin nun, yung feeds na ginagamit niya ay nagpe-perform o tama doon sa inaalagaan niya. Kung kaya hinanap ko itong tate at nagsisimula na nga akong mag-culture ng hito nun, ito na rin ang ginamit kong pagkain. At sa paglipas ng panahon, hindi ko naman kinakitaan ng kahinaan ng pagpapalaki at para sa akin ay okay naman at hindi naman ako nalulugi. So, yun na lang din ang ginamit ko. At marami din namang mga sinasabi na magagaling yung ganung feeds, ganun yung feeds. Pero hindi ko rin na-try dahil dito lang satisfied na ako. Actually, importanteng isaalang-alang natin ang mga nutritional requirement ng ating mga alagang hito. At upang matugunan nito, kami sa Santa Feeds Corporation ay gumawa at nagdisenyo ng feeds na sadyang ginawa para sa hito mula sa fingerlings hanggang sa harvestable size nito. Ito ay gawa sa piling-pili at dekalidad na raw materials
na pinroseso sa pinakamodernong extrusion machine ng Sante Feeds Corporation. Dahil extruded, ito ay mabilis ma-absorb ng mga alaga nating hito at ma-convert into flesh. Kaya nagre-resulta ito sa mababang feed conversion ratio o FCR. Ito ay water stable din at di gaanong mapulbo. Kaya ito ay environment friendly dahil dito tayo nakasisiguro na mas efficient, mas mataas ang kita at sustainable. Sa ngayon, masasabi ko, mo ngayon, medyo mainit ang panahon ngayon, palatable siya, talagang gusto siyang kain ng hito at in terms of growth, ang tingin ko naman lamang dahil marami naman akong fan na tinatry na puro feeds lang. Okay naman ang resulta at pagdating sa pagkita, llamado naman. Importante talaga ang pagpili ng tamang feeds dahil isa ito sa malaking inputs ng ating pag-aalaga. Mahalaga na piliin natin ang feeds na may angkop na nutrisyon para sa ating inaalagang hito na magbibigay ng mabilis na paglaki at magreresulta sa magandang kita. Magkano naman kaya ang pwede nating kitain sa pag-aalaga ng hito? Actually, magandang mag-alaga ng hito. Sa 1 hectare mo, pwede mo siyang buhusan ng 100,000 pieces. And then, magkakagastos ka dito ng mga 1 million hanggang 1.2 million. Pero nakapaloob na dito yung mga pan-rental, manpower, fingerlings, tsaka yung feeds, at yung mga iba pang expenses. Possible din po dito na makakuha ka ng 20 tons or 20,000 kilos sa survival po na 60 hanggang 80%. May bibenta mo po ito ng mga 80 hanggang 90 pesos per kilo. And then, pwede ka ditong kumita ng mga 300 to 500,000 pesos sa loob ng 4 months culture. Actually, yung market naman po, ito po ay binibiyahe po sa Northern Luzon like Isabela, Cagayan, La Union, Ilocos, maski po dito sa Metro Manila. Sa panahon po nito is napakagandang pagkakitaan ng pag-aalaga ng hito. Base nga po sa mga numerong nabanggit ko kanina is napakalaki po ng pwedeng kitain. Katulong po yung Sante Feeds Corporation, kasama po dito yung magandang quality po ng feeds namin. Asahan nyo po na matutulungan namin kayo sa abot po ng aming makakaya sa magandang kita ng ating mga inaalagaang hito. Kung ako tatanungin, siyempre, ire-recommend ko yun. Bakit ka mo? Ako kasi ang gumagamit ng Tate Feeds At kung bakit ko siya may ire-recommend, may mga resulta akong ubrang ipakita Kung ano ang resulta ng ginagamit ko at kung ano ang outcome at katapusan nito. Tayo kung sabihin sa kanila na pagdating sa ganitong panahon, ganyan ang laki niyan, at tayo ay kikita ng ganito kalaki pagdating sa tama yung bilang at na-monitor natin ng tama yung pag-aalaga natin ng hito with Tate Feeds. Kaya yung mga iba na gusto mag-try, wala namang masama. I-try nila at yan naman, sabi mo, ang susi lamang ng isang matagumpay na maghihito ay yung tamang pag-aalaga at pagiging masinap sa araw-araw na ginagawa ng kanyang alaga ay mabantayan at mamonitor. Yun lamang po. Maganda talagang alagaan at pagkakitaan ang pag-aalaga ng hito. Bukod sa mataas ang presyo nito sa merkado, meron na ring pakain dito ang Tate Catfish Feeds. Sana'y marami kayong natutunan sa episode naming ito. Hangad namin na maging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Ginoong Martin. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Tate TV. Para sa inyong mga katanungan, maaari kayong sumangguni sa aming website, emails, text, at sa mga social media channels na inyong makikita sa inyong TV screen. Muli, ako po si Marivic Panahon na nag-iiwan sa inyo ng magandang araw.